Noong time na nasa Central Luzon High School pa lang, ay nandyan na po siya. Nung nag-aral sa Manila ay naging active sa school ministry, naging assistant pastor ng Manila. Kaya lang, binigyan siya ng Panginoon na mas malaking assignment. Nabigyan na ho ng chance na makapunta sa Poland. Alam niyo ba yung Poland? Parang wala nang kausap. Part po ito ng Europe. Silang mag-asawa ang nag-start po ng gawain ng GIL Poland. Kaya nung nakita ko po, nung nagkaroon ng Pastors Conference last week, tinanong ko po siya kung siya ay makakauwi dito sa Paniki. At ang sabi niya ay nandito po siya ng November 1 and November 2. At bukas din ay pabalik po siya na Manila. Hindi ko lang alam kung kailan sila mabalik ng Poland. Kaya sabi ko, pag nandun ka na nila sa Paniki, ay ikaw na yung magtulong sa aming gawain sa Watermark. At sa oras nito, ay isang parangalan na may pakilala ang isang kamagagawa, Tugong Tarlac, na siya ho ay nasa international ministry ng GIL, ang supervising pastor po ng bansang Poland. Tinatawagan po natin ang ating kamagagawa, Pastor Roberto Hercio. Somebody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Somebody shout, hallelujah! Magandang umaga sa lahat. May pag-andaw. Ano tayo, Angel? Sa polis, din dobre. Bogias dobre. Ibig sabihin ko lang galis po. Pakiulit nga ba yung isang kami po yung Bogias dobre? Bogias dobre. Bugyas to. Yung pong both is God, yes, dobre. Dobre is good. Kaya lang po, pagdating sa pagbati ng umaga o ng araw, Jin dobre, baliktad, day, good. Jen dobra. Day, good. Yun po yun. Kami po dumating dito sa Pilipinas, October 7. Hindi po mainit. Kaya lang po, pagdating namin dito sa Paniki, last kahapon, medyo po mainit, ayun, tinamdan ng sipon. At parating tayo. Okay po, nakikita bahay, kasama po natin. At mabuti po natin na nakilang Diyos sa mga sa inyo. Kaya sa inyo, mabuti ang Diyos sa buhay niyo. Mabuti ang Diyos sa buhay niya. Amen. Mabuti ang Diyos sa buhay natin. Amen. Amen. Pakisabi mo rin sa ikatabi, mabuti ang Diyos sa buhay mo. Bayang Paniki. Ako po ay Tugong Paniki. Karinyo po. Lumaki dito sa bayan ng Paniki. But then, after several years, tayo po nila ng Diyos sa bansa ng Poland. Hindi po dahil sa mission, kundi dahil po sa trabaho. Pero tayo po ay dahil sa biyaya ng Diyos, binigyan po ng tsansa na mamuksan gawain ng GIL Church doon po sa bansa ng Poland. Ang GIL Poland po ay 8 taon na po ngayon. Pero di ba namin tanggap ng Diyos sa lugar? It's been 8 years, nakita mo namin ang katapatan ng Diyos. Naman tayong dalawang worship service po doon. Isang lugar na sa Warsaw, yung capital city. At isang doon sa Mendigos, 5 oras o 4 oras mula sa capital city by train. Plano natin by next year, ikaw tayo ng additional dalawang worship services sa iba-ibang parte ng bansa ng Poland. Kung mapaparami mo ng Diyos, si Pastor Romy makadala sa bansa ng Poland. Maray natin, di ba? Hindi na natin mo natin.
God willing. Amen. Maranasan niya yung snow sa bansa ng Poland. Okay. Ang klima po ngayon sa Poland ay autumn, malamig, 6 degrees. Pangkarayot na po yun sa amin. Mas marami pong buwan ang malamig kaysa sa mainit. Ang mainit po doon ay July and August. The rest, malamig na. Kaya pagdating namin dito, nanitawa kami talaga. Mainit po talaga. Anyway, mas mainit po ang pagmamahal ng Diyos. Amen? Ngayon po, i-ready natin ang ating sarili sa ating pong pakinig ng salita ng Diyos. Katulad kayo nabanggit ng ating MC. Panibagong buwan, panibagong theme ng GL Church Worldwide. Basahin natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Breakthrough, hope that endures. Breakthrough hope that endures. Kaya na po, tingnan ko po ang ibig sabihin ng breakthrough sa Tagalog. Yun pala ay Dali lang po. Sabi dito kasi sa Tagalog version, pambihirang tagumpay. Ang word na breakthrough ay pambihirang tagumpay. Tapos dinagdagan pa natin ng hope, pag-asa. Pag pinagsama-sama ang salitang ito, pambihirang tagumpay ng punong-puno ng pag-asa. Amen. At hindi lang po yun. Yung endurance ay nananatili. So, ibig sabihin, yung tema ng church ngayon sa JL, ito po ay magkaroon tayo ng pambihirang tagumpay ng punong-puno ng pag-asa na nananatili. Amen. Pakisabi sa kita nyo, manatili ka. Di ba yung iba sa atin, umibig, umasa, hindi nanatili. Ay, mga kabataan. Kayo na po, natanong ko po yung kabataan dito, ages 17. I remember when I was young at your age, sabi ko nga masarap manglingkod sa iyo sa ating bata. Mahirap kapag may edad na, tapos may tungkod ka, mahirap naman sumayaw, di ba? Kaya habang bata, paglingkuran ng Diyos. Amen! Mga kabataan, palapan natin ang Diyos sa buhay. Meron po isang kilalang author ng aklat, yung Purpose Driven Life, Rick Warren. Sabi niya, when you place your hope in God, your problems become opportunities for miracles. Pag inilagay po natin ang ating pag-asa sa Diyos, lahat ng problema na dumarating sa atin is isang oportunidad na ang milagro ng Diyos. Do you agree with me? Amen. Ito po ay si Rick Warren. Kilala niyo po ba si Rick Warren? Yung pong nagsulat ng aklat ng all yung Purpose Driven Life. More than 1 million ang libro na i-publish sa bagay na ito. At sinabi niya, when you place your hope in God, your problems become opportunities for miracles. Kaya sandali tayo may malang far in heaven. Tatlong katangian, mabilis lang po ito. There are 3 characteristics na tinatawag natin breakthrough hope. Can you say breakthrough hope? Breakthrough hope. 3 tatlong katangian ng breakthrough hope na dapat natin taglayin bilang mga anak ng Diyos. By the way, i-define mo natin ang word ng breakthrough. Kasi di ba, ano natin sinasabi na Pastor word na breakthrough na yan? Define mo natin ang breakthrough. Base po sa Webster Dictionary, breakthrough, sabi rito, a sudden advance, especially in knowledge or technique. Kunyari po, may na-discover yung teknolohiya na bago. Yung AI ngayon, breakthrough yan sa IT. Bakit? Sabi ng ilan, mapapalitan daw ang karamihan ng mga trabahador ng mga robots. Darating ko yung panahon ngayon. Pero hindi naman lahat. Katulad ng ambasador, ang palasamador, hindi naman pwede robot na gagawa nun, di ba? Ang taga-opera ng ating siyan, hindi pwede yun. Or breakthrough can act or instance of moving through or beyond an obstacle. Pag mayroon tayong problema, narasan, matinding problema, at nalagpasan natin yun, tinatawag natin breakthrough. Amen. For example, yung estudyante, katakot-takot na exam, after the exam, breakthrough! Pumasa. Sumakumulaw din. Pangatlo, an instance of passing through a barrier of protection. Ibisan natin ang mamanghadlang sa pangitan ng pag-iingat ng Diyos. At ang panguli, gusto natin bigyan din mapagod dito. A moment, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Where God overcomes an obstacle to bring about a victory
deliverance, or fulfillment. Ito po ay gusto ng Diyos na kumilos siya sa ating buhay upang maranasan ang katagumpayanan, ang deliverance o pagpapalaya, at ang fulfillment ng ating buhay. Sabi natin nakikita sa ibang tao. Yung anger, kitang-kita natin yan. Tingnan natin ating katabi. If they are anger or happy. Pero yung panghuli, hypocrisy, di natin nakikita po yan. Akala natin, active sila sa church, but then deep inside them, paunti-unti na pala sila nawawala. Akala natin, they're praising the Lord with hallelujah, hallelujah, pero sa kabila noon, they're doing something against God. That's hypocrisy. Kapangyarihan kapag tayo po nag-praise sa musik karamdaman, siya po yung gagaling. Amen. Kapangyarihan kapag tayo po ay tumiling sa Diyos, ibibigay niya mga bagay nito. Amen. Gives us the power to hold on. Ang breakthrough hope na sinasabi natin ay bibigyan tayo ng kakayanan na manindigan at mag-hold on. Para bang yung isang mag-asawa na malapit na maghiwalay. But then there's that hope na kaya ng patumpay ng ang problema ng relasyon and us holding on. Amen. Para bang yung mga estudyante ng grade nila ay 74, na kumakapit pa rin sa pag-asa na pagdating ng final exam, pasado pa rin sila. That's holding on. Amen. Sabi ng Hebrews chapter 6 verse 19, this hope is strong and trustworthy, anchor for our souls. Sa Tagalog, ang pag-asa nito ay parang matatag ng tula ng kaluluwa. Ang pag-asa nito ay nagbibigay sa atin ng kakayanang magpatuloy. Hindi lang magpatuloy, kundi magpatuloy hanggang sa dulo ng ating buhay. Amen. Amen. Ang breakthrough na ito, nagtutulad ng Diyos, as we read His Bible, as we read the Bible of the Lord, ito yung nagbibigay sa atin ng pagtitiwala na ibibigay ng Diyos ang kasagutan sa ating panalangin. Pero sabi ng Romans chapter 4 verse 18, against all hope, Abraham in hope believed. Kung ating babalikan po yung kwento ng Abraham, siya po ay binigyan ng pangako ng Diyos at age of 75. Si Abraham po ay hindi po magkaanak at age of 75. Pero sa tagal ng panahon, sabi ng kanyang asawang si Sarah, baka hindi ka sa akin magkakaanak, baka sa ibang tao, ba ibang babae. Sabi niya, ito si Hagar, ito ang aking maid servant, baka dito ka magkaanak. Ano po nangyari? Nabuntis si Hagar at ipinanak si Ismael. Tandaan ho natin, anumang pong pangako ng Diyos na minadali po natin sa ating buhay, may consequences. Just like Hagar, just like Sarah. Dahil po sa pagmamadali ni Sarah na matupad ang pangako ng Diyos kay Abraham, pinili niya ng kanyang maid servant na si Hagar ay mabuntis. Ano po ang resulta? Hanggang ngayon, yung aksyon na ginawa ni Sarah ay problema ng Israel. Bakit? Umusbong ang isang lahi na naging kalaban ng Israelites until now. Because of that decision, wrong decisions made by Sarah. Kaya nga sabihin natin, kapag meron tayo, may binigay ng Diyos sa atin, sa plan ng Diyos, panghawakan po natin ito hanggang hindi na natutupad, panghawakan at maniwala ng patay sa Kanya. Amen? Pwede ba natin palakpan ng Diyos? At dumating tayo sa Diyos, na more than 20 years ko nang hinihintay, na parang, Lord, pagod na ako maghintay. Parang love life mo lang, di ba? Pwede mo sinin ko rito yung mga singles na po. Single. And ready to mingle. Ay, lahat mo may married na. Tandaan natin, ano man ang pangako ng Diyos na pinaniwalaan at pinapanghawakan mo, magkaroon ka ng assurance that the Lord will provide it and the Lord supply it. Amen. Madelay man ng kaunti, pero ito yung nangyari. Amen. Amen. Pwede ba natin palapan ng Diyos? Ako, amen. Hallelujah. First, our desire to do more for God. Parang ganito po yan eh. Nagluto ka ng ano ba masamang pagkain. Nagtiwala o ang pag-asa niya ay nasa kanyang sus, ang kanyang kalakasan ay muling magkakaroon kasiglahan. Mapapagod, pero
sila yung mga agila, they will soar on wings like eagles. Sa Tagalog, ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay muli magkakaroon ng taas. Nehemiah, siya ginamit ng Diyos upang ma-rebuild ang wall of Jerusalem. Siya po ay nagkaroon ng pag-asa na siya po ay nagkaroon ng burden. Kasi pinakita ng Diyos kanya yung kahalagahan ng pader ng Jerusalem. Sabi rito, si Nehemiah ay nagkaroon ng pag-asa na muli may tayong pader ng Jerusalem. Kahit may pangunod siya, ang kontrabida time sa Sanballat at Tobias. At ang posisyon, nagpurski siya dahil alam niya kasama niya ang Diyos. Tandaan natin, kapag matanda ng Kristyano, kunyari, 20 years ka natin dito sa jail paniki, or 30 years, may mga panahon na tayo po ay napapagod, literally. Tama po ba ako? Tama po ba? May mga panahon na tayo po ay dating lingkod ng Diyos, mindfully. Lahat ng barangay, sinusuyod natin, share the word of God. Pero may darating na panahon na tayo po ay manghinawa ng pagod. Subalit, natapwatan natin ang bagay nito. Bilang isang tao na lingkod kay Kristo, huwag po nating kapaguran, literally, ang paglingkod kay Kristo. Kapag nawalan ka, next slide, nawalan ka ng gana sa paglingkod o sa ministry, alalahanin mo, ang tunay na inspirasyon ay hindi galing sa tao. Hindi dahil si Pastor Romy ang kasama natin, no? We're serving the Lord our God because we love God. Amen? Amen. Sino na souls? Pwede mo palakpak? Tandaan natin, there are blessings in obedience. Can you say it yourself? There are blessings in obedience. There are blessings in obedience. Nagagawin natin, may pagpapala sa pagsunod. May pagpapala sa pagsunod. At may pagpapalo sa pagsuway. Pagpapala. Kaya kung minsan, umulat tayo, di ba? Bakit kaya, no kayo nagbigay ng aking kapo, yung sweldo ko, this month, umaabot pa rin siya ng on the third month. Grabe, di ba? Pero hindi natin natutunan magbigay sa Diyos, kakasweldo ko pa lang ngayon, bukas pupus na. Bakit? Kasi walang protection ng Diyos sa ating finances. Walang pag-iingat ng Diyos sa ating finances. Bakit? Hindi natin ibinibigay ang Diyos ang para sa Kanya. Kapag gusto natin maranasan ang breakthrough ng ating buhay, serve the Lord and give the whole time ng ating buhay. Amen po ba? Pwede ba natin palapan ng Diyos? Amen! Magbigay kahit may kakulangan. Panghuli, magbahagi ng pag-asa kahit ikaw mismo ay sinusubok. I remember sa ating pastor, kumpare ko po siya, naging best friend po siya ng pastor ko po. Nung siya po ay college, na problema ko siya financially, namatay kanyang kapatid. Namatay ng kapatid niya kaburol, tapos problema na siya financially sa kanyang tuition fee, pero tumayo po siya, yung service. Sabi ko yan, paano mo nagawa yun? Pastor, paano mo nagawa yun? Na ikaw yung mismo yung grieving, pero kaya mo tumayo upang may ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao ng paligid. Sabi niya, Lord, sabi isa lang ang gusto kong bigyan din. Nasa buhay natin, ang comfort na meron tayo ay nanggaling sa Panginoon. Amen. Kaya pagtayo po niya, alam niyo ba, pagtayo niya ganyan, upang ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa ibang tao, considering yung grieving, namatay kanyang kapatid, nakaburol, siya yung mismong tumayo. More than 100 na tumagal sa Panginoon. Kasi nakita ng mga tao nandun, umatay ng nanay, yung pag-ibig, pagkilos sa Diyos sa ng pamilya. Sa buhay po natin, kung natin sabihin na, kasi naman, ang daming problema sa buhay, saka na ako maglilingkod kay Kristo. Ang dami kong sularin sa buhay ngayon, saka na ako maglilingkod kay Christ. Ang dami kong pinagdadaanan ngayon, saka na. Magtatapos mo na ako sa aking pag-aaral, magtatapos ko na ako, magkakaroon na ng trabaho, saka ako na maglilingkod kay God. Hanggang andun yung kinaisap sa church, daw maglilingkod kay God. Tandaan mo na natin, walang perfectong church. Laging may problema darating. Pero, huwag po tayong papipigil sa anumang problema darating sa ating buhay sa pag-ibig ko sa Panginoon. Amen. Amen. Pwede ba natin parang Panginoon? Ordinary people,
into just extraordinary servants of God. Ang pag-asa, ang gasolina natin upang yung ordinaryong tao, simpleng tao, ay gamitin ng Diyos na maging extraordinary servants of the living God. Katulad po namin, ako personally, kilala ko ni Pastor Romel. Alam niya ako involved sa ESCOM, School Outreach Ministry. High school, sabi ng nanay ko, anak, pagdating mo ng high college, ang kunin mo kurso, teacher. Kasi yun ang gusto niya. Frustration yun ng guro. Sabi ko, Nay, sa dinami-dami ng kurso, hindi ko yan kukunin. Ayaw ko magsalita sa harapan. Ako'y nahiyain. Napakahiyain. Totoo po yan. Kapag kayo po, nung kami kabataan, high school, kung kayo po dadalaw sa bahay, never niyo ako makita sa salas. Kapag dumalaw kayo, sigurado, andun ako sa kwarto, nagkukulong. Ayaw ko lumabas. Ako po'y sobrang mahiyain. Pero kung nangyari yun, nagtuturo kayo ba? Amen. Amen. Sapat yung pag-asa, nilagay na niya sa puso natin, ay binabago niya at naging extraordinary persons po tayo. Amen. Amen. At natin takapay ng Diyos. Amen. And the third one, pangatlo, mabilis po ba tayo mabagal? Miss. Okay na po. Sabi ni Pastor Joe, bilisan natin pa rin mabagal. Third, 1, 2, 3, basahin po natin. Breakthrough. Hope empowers us to overcome trials. Empowers us to overcome trials and experience God's supernatural power. Amen. Yung sinasabi natin, breakthrough hope, na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na malagpasan ang pagsubok ng buhay. Maranasan ang supernatural na kapangyarihan ng Diyos. Sabi ng Romans 5:3-4, we rejoice in our sufferings because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character hope. Basahin naman sa Tagalog. 1, 2, 3, go. Parang nawala na po. Ulitin natin. 1, 2, 3, go. Nagagalak tayo sa paghirap dahil alam natin na nagbubunga ito ng pagtitiis. At ang pagtitiis ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. So saan nangyayari nagagaling? We should be rejoicing in sufferings. Pastor Mer, parang mahirap po yata yan. Kailangan ba akong mag-rejoice kahit wala kami pagkain? Kahit ang aming ulam ay pisabog? Ako'y pisabog. Mantika, isin. Di po ba? Narasan po namin yan sa aming kanalan. Kapag ka po ay sa Ilungan, nagkilaban, kakain ng hapon, yung merienda, di ba? Kilaban tawag doon. Masarap yung pinagpirtuhan ng galunggong, yung mantika, tapos lalagyan ng sen, tapos lalagyan ng kamatis, naku, sarap. Di po ba? Ang kilaban. Kahit yan ang pagkain mo, tuwa ka sa pagkain mo, si Kristo na buhay mo. Amen po ba? Amen. 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 Tumalapag nga po ang pag-asa na sa kanyang Diyos. Amen. Nalulumbay at nawala ng pag-asa. Tayo ay tinatawagan ng Diyos na maging kapagdala ng breakthrough hope. Can you say to your seatmate, carrier ka ng breakthrough hope. Carrier ka Kapagdala ka ng ng breakthrough hope. Amen. Amen. At anong pantayan? Sabi ng Romans 15:13, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him. Tatlong bagay, gusto natin bitawan o iwanan po sa ating lahat. Tatlong bagay, tandaan po natin mga bagay nito. Breakthrough hope helps you hold on to God's promises. Yung pag-asa na mayroong dulot ng salita ng Diyos. Hold on to it. Amen. Huwag mong bitawan ang pag-asa na yun. Pangalawa, breakthrough hope inspires you to do more for God's glory. Kapag meron tayong breakthrough hope, na-inspire tayo lalo na kumilos at gumawa para sa Diyos na buhay. At ang panghuli,
Ito po, basahin natin yung huli-huli. 1, 2, 3, go! Breakthrough hope empowers you to overcome trials and witness God's miracles. Gusto ba natin maranasan na tayo po'y mapagtagumpay sa ating pagsubok ng buhay? Mahina po. Amen. Gusto ba natin maranasan ang milagro ng Diyos sa ating buhay? Gusto ba natin maranasan ang breakthrough ng ating buhay? Shall we stand right now in God's presence? Hallelujah. Tayo po natin tumayo. Never kanyang iwan yung kabaylaman. Ako mismo naranasan ko bagay na ito. Sa panahon, akala ko wala ng pag-asa. Sa panahon, ako iniwanan ng lahat ng mga nakapalig po sa amin. Sa panahon, struggles financially, emotionally, mentally. Sa panahon, ang tingin mo sa paligid ay madilim. Subalit natagpuan ang Diyos ay naroon. Sa oras na tayo ay bumanis ang pangako sa Diyos. Pangako na hindi natin nalalayo sa Kanya. Hindi tayo sa Kanyang pagmamahal. Hindi tayo lalayo sa pagtitiwala at panampalataya sa Kanya. Hallelujah. Can we sing this song before I pray? This time, may request po sa lahat na dito ngayon. Probably, meron kang sulali, kabigatan sa buhay mo na wala na kakaintindi. Ikaw ang Diyos lamang. Lift your hands. Ako ni kayo naiyak mag-isa. Wala na kakaintindi sa'yo. Just lift your hands. Probably, ikaw ay meron kang sakit, karamdaman, na-diagnose ng doktor. Sabi niya, wala nang pag-asa. But then, God, our God, is a God of miracle. Just lift your hands.